Hmm, mga kabunyog, itong si ano, si Sara Diskaya, hmm, makikita natin yung biglang pagbago ng ano, mood ni Sara Diskaya. Doon sa pagdinig sa Kamara at sa Senado, yung mga saka sa ICI, yung mga pagdinig dun, parang pino-project pa ni Sara Diskaya at saka nung asawa niyang si Curly Diskaya, pino-project nila na, um, ano ito, relax pa rin sila. Pinapakita nila na ano, kasi nga ang kanilang narrative, biktima lang sila. Hmm, hindi sila ano, hindi sila nadamay lang sila sa mga kaso na 'yan, diyan sa anomalya sa flood control. Pero sila nagtatrabaho lang, nagninegosyo lang naman sila, nag-aano lang naman sila, nagsisikap na ano, magnegosyo, o kung, kumita man sila ay, ano 'yan, swinerte sila, o 'yun yung kanilang narrative, pero wala silang, maling ginawa, wala silang krimen. Kaya para ipakita 'yan na wala silang kasalanan, parang sa kanila normal lang sila, relax sila, yung kanilang, ah, composure ay maintained 'yan. Gano'n yung kanilang ano, 'yan yung kanilang optics, 'yan yung gusto nilang ipakita sa publiko. Matagal ganyan sila, matagal ganyan. Parang, sa kabila ng kanilang mga problemang kinakaharap, para sa kanila malalampasan nila ito, dahil hindi naman totoo ito. Kumbaga para sa kanila, biktima pa nga sila, nadamay lang. Yun yung gano'n yung narrative nila, eh. Kaya nga may mga heart sign pa ng ano niya, si dati may mga pa-ganyan-ganyan pa, parang pa-cute pa si ano, ah, itong si Sara Diskaya. Pero ngayon hindi na, naiba na mga kabunyog, mga kababayan. Pikon na, makita mo pikon na. At saka ano, makikita mo ano na, naiyak na. Nawala na yung composure niya, yung pagiging cool, yung pagiging ano niya, parang relax, wala na. Kitang-kita mo sa kanya ano na siya, stress na, haggard looking. Sa katunayan, ah, nung isang araw nung ano siya, yung, prinasis siya sa NBI, nung inanunsyo na lumabas na ang kanyang arrest warrant, tapos prinasis na siya do'n, makikita mo yung kanyang ano, yung pagbago ng kanyang mood, iba na. Hindi na siya relax. May ano na nga siya, may pagka-sarcastic na. Nakita niyo yung sabi niya, ano, "Happy? Happy? Yes." Parang ganito, "Oh, natuwa na kayo? Natuwa na kayo?" At saka talagang inaano niya, galit siya sa media. Kasi siyempre kino-cover ng media yung, pangyayari. Sinisinya pa yung media na lumapit. At nung ano siya, nung, ah, nung nilipat na siya punta ng Cebu sa Mactan, Lapu-Lapu City, kasi dun talaga siya ikukulong. Pagpunta niya sa airport, talagang balot na balot siya. Salamin lang makikita mo sa kanya, naka-hoodie. Talagang hindi tulad nung dati na parang ano pa siya, wala, parang pinapakita niyang hindi ako nahihiya kasi wala naman akong dapat ikahiya, parang gano'n yung dati niyang, pinapakita sa publiko. Pero nitong huli hindi na, nagtatago na siya, balot na, at pikon na talaga siya, ano na siya, masama na ang loob niya. May mga media na gusto siyang kunin kahit ano, maiksing statement. Nag-ano na siya, nag-ano na, middle finger, nag-ano na siya, na-macue na. Talagang kahit pagdating niya ng Lapu-Lapu City, hmm, ano na, nung nasa sasakyan siya, mga pasimple lang yung ginagawa niya. Pero malinaw na ang ginagawa niya ay ano, yung, middle finger na sign, na bastos. Ibig sabihin niyan, bigla na ano na ngayon ni Sara Diskaya, na-realize niya na ano, seryoso na ito, seryoso na ito. Dati kasi parang pinapakita niya sa mga hearing sa Senado, sa Kamara, relax lang sila. Tapos pinaniwala siguro siya nila Marcoleta na, maglalagay ka sa state witness, huwag kang mag-alala. Oh,
ah, maano ka, hindi naman tatagal yang kaso sa'yo na yan. Ano yan, malalagay ka sa state witness. Oh. At kahit hindi ka magbalik ng nakaw na yaman mo, malalagay ka sa state witness. Wala naman sa batas yan. O, sabi siguro ni Marcoleta. Kasi yun din ang pinapaliwanag ni Marcoleta. Wala sa batas. Wala sa requirement ng batas na kailangan mong magbalik ng nakaw na yaman. Wala yung mga restitution na yan. Kaya lang sa bandang huli, okay, makikipagmatigasan ka. Yung sinasabi ni Marcoleta, sino ba si Marcoleta? Opinion niya yun. Pero ang magpapatupad talaga ng kung anong patakaran, yung administrasyon ngayon. Siguro kung administrasyon niya ni Duterte, oo, masusunod yung interpretation ni Marcoleta. Pero ngayon, Marcos na to eh. Ang ombudsman na si Boying Rimulya. Ang DOJ Secretary acting si mga tao rin nila Rimulya yan. Kaya o ngayon naranasan na yan nakita na ngayon ni Sara Diskaya bago pa naman magpapasko. Ilang araw na lang bago magpasko nangyari sa kanya yan. Ngayon naiisip niya yung kanyang mga anak. Sabi niya kawawa ang mga anak ko. Sabi ni Vico Soto diyan, ang sabi ni Vico Soto, dapat naisip mo yan. Dapat naisip mo yan nung panahong ginagawa mo pa lang 'tong mga krimen na 'to. Itong mga pagnanakaw na ito sa bayan, dapat naisip mo yan. Kung talagang concern ka sa mga anak mo, hindi mo sila dinamay dito. Sabi pa nga ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto, tinuruan mo pa nga ang mga anak niyo magnakaw. Kasi yung mga itinayong kumpanya nakapangalan sa kanilang mga anak. At yung mga anak nila na 18 years old na pataas, ginawa nilang presidente, may-ari ng mga corporations, construction companies na tinayo nila. Anyway, ang malinaw dito, talagang biglang bago yung mood ni Diskaya eh. At doon, pagdating niya doon sa Lapu-Lapu City, yung kulungan niya doon, para ka lang nasa boarding house. Siguro may cashier pa siya doon sa CR, sama yung iba pang preso. Ang layo doon sa dating rangya ng buhay. Ay dati, ilan ba yung sasakyan niya? Pinagmamalaki niya pa yon, mga luxury cars. O ngayon, wala na yun. Ang kwarto niya, ang mga nila, ngayon wala na. Wala na. Kaya, pikon nga talaga si Diskaya. Kaya pag may nagtatanong sa kanyang media, gusto siyang kunan ng pahayag kahit maiksi lang, nagpapasimpleng, nagdi-dirty finger sign na mahamakyu si Diskaya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.